Dahil sa dami ng mga nagre-request ay in-upload ko uli ang tatlong astig na mga Tagalog recap natin. Mapapanood nyo sa video na ito ang Novocaine, Gladiator 2, at ang Sonic the Hedgehog 3. Huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang ating mga palabas. Ang lalaking si Nathan Kane ay nagtatrabaho sa San Diego Trust Credit Union Bank bilang assistant manager. Pero kahit pa madalas na nababagot si Nathan sa buhay at sa trabaho ay di masukat ang tuwang nararamdaman niya tuwing nakikita ang crush niyang si Sherry na ilang buwang bank teller pa lang ng bangko. Maya-maya ay hinarap ni Nathan ang kliyente nilang si Earl na nahihirapang makabayad ng amortisasyon ng bahay at shop niya mula nang mamatay ang asawa niya nakaraan. Pero ang lalaki ay binigyan si Earl ng ilang linggong palugit upang magkaroon ng kliyente ng oras na magawa ng paraan na makabayad sa amortisasyon niya. Ilang saglit ay kumuha ng kape si Nathan ngunit nang biglang binati siya ni Sherry ay natapon sa kamay niya ang kumukulong kape. Nagpasensya ang babae sa kanya pero dahil walang nararamdamang sakit si Nathan ay agad na umalis na siya sa pantry. Si Sherry naman na dahil nangangambang matatanggal ni Nathan sa trabaho ay naisipang ayain siyang lumabas upang mapatawad niya siya. Ngunit dahil nahihiya si Nathan kay Sherry ay tumanggi siya sa kanya pero kalaunan ay masayang sumang-ayon na rin siya sa alok ng babae. Maya-maya habang lunch break nila ay pumunta silang dalawa sa isang diner at umorder si Sherry ng cherry pie habang kay Nathan ay milkshake lang. Nang sinubuan ni Sherry si Nathan ng pie ay agad na tumanggi sa kanya ang lalaki at sinabing hindi siya maaaring kumain ng mga solid na pagkain dahil sa pagkakaroon niya ng sakit na congenital insensitivity to pain. Dahil sa karamdaman na ito ay hindi nakakaramdam si Nathan ng kahit anong sakit at iyon ang dahilan kung bakit di makain ng lalaki ang pie at dahil posibleng makagat niya ng matindi ang dila niya nang hindi niya alam. Pero si Sherry ay kinumbinsi si Nathan na sa sobrang sarap ng cherry pie na yon ay hindi niya makakagat ang dila niya. Nang sinubo nga ng lalaki ang pie ay labis na nasarapan siya sa lasa nito. Sa sunod na eksena pag-uwi ni Nathan ay nasabi niya sa video game best friend niyang si Roscoe na inaya siya ni Sherry sa isang art show mamayang gabi ngunit tila nag-aalangan siyang dumalo sa event. Pero si Roscoe ay kinumbinsi si Nathan na lakasan ang kumpiyansa sa sarili at pumunta sa show dahil maaaring yun na ang huling pagkakataon niya na makasama si Sherry. Hindi nagtagal ay napagdesisyonan nga ni Nathan na dumalo sa art show at labis na humanga siya na makita sa pader ang tatlong napintang artwork ng babae. Pagkat maliit na pabor lang mga huwan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Tapos ay uminom sila ng alak sa kalapit na bar ngunit biglang nilapitan si Nathan ng isang lalaki na tinawag siyang Novocaine at labis na nagulat na buhay pa siya. Pinaliwanag ni Nathan na isa yun sa mga classmate niya noon sa middle school. Mula nang nalaman nila ang kondisyon niya ay binansagan nila siyang Novocaine at araw-araw na sinisipa ng mga ito. Kalaunan nang gumamit saglit ng palikuran si Nathan ay laking gulat niya na makitang masayang kinakausap na ni Sherry ang dating classmate niya. Pero nang naisipan ni Sherry na uminom silang tatlo ng alak ay labis na napaubo ang lalaki sa napainom sa kanya ng babae dahil ito pala ay isang napakatapang na pepper sauce. Laking tuwa naman ni Nathan na napaghiganti siya ni Sherry mula sa lalaking nang bubuli sa kanya noon at inaya niya ang babae sa apartment niya. Naisipan ni Sherry na alamin ang iba pang sekreto ni Nathan at labis na nagulat siya na makita ang napakaraming mga tato ng lalaki sa kamay at sa buong katawan niya. Mula noong teenager pa raw si Nathan ay siya na mismo ang nagtatato sa sarili hanggang sa gumaling siya rito. Si Sherry naman ay nagtakang nasabi kung makakaramdam ba ng ligaya sa pagtatalik si Nathan at nagkaroon sila ng mainit na pagmamahala ng gabing yun. Kinabukasan paggising ni Nathan ay iniwan sa kanya ng babae ang naguhit nitong cherry pie. Pagkatapos ay masayang naghanda ng almusal si Nathan at napapasayaw pa habang nagdadrive papasok ng trabaho. Pagdating sa opisina niya ay mas lalo pa siyang sumaya nang makita si Sherry na nagtatrabaho sa bangko. Subalit biglang pumasok roon ang grupo ng mga bank robbers na nakasuot ng Santa Claus costume at pinadapa nila ang lahat sa sahig. Ang isang bank robber ay pinilit ang manager na si Nigel na buksan ang vault ng mga pera subalit nang tumanggi si Nigel ay binugbog niya ito. Biglang natanggal ang balbas ng magnanakaw at dahil nakita ng manager ang mukha niya ay agad na binaril niya siya. Pagkatapos ay pinilit naman ng magnanakaw si Nathan na sabihin sa kanila ang code ng vault at nang tumanggi rin siya ay tinutukan nito ng baril si Sherry. Agad na nasabi ni Nathan ang code sa bank robber ngunit malakas na sinuntok siya nito na kinawalan niya ng malay at nagmadaling kinuha ng mga magnanakaw ang mga pera sa vault. Dumating na ang mga kapulisan sa labas ng bangko subalit ang isang bank robber ay ginawang hostage si Sherry upang ligtas na makalabas sila roon.
Pero walang awang pinagbabaril ng mga ito ang ilang mga kapulisan sa labas bago sila nagmadaling sumakay sa dalawang sasakyan nila at tumakas sa lugar na kasama ang babae. Ilang saglit nang nagkamalay na si Nathan ay agad na ginamit niya ang kanyang sinturon upang pigilan ang pagdaloy ng dugo sa tama ng baril ng isang pulis. Pagkatapos ay naisipan niyang kunin ang baril ng pulis at sumakay sa kotse nito upang habulin ang mga magnanakaw at iligtas si Sherry. Nang naabutan niya ang mga magnanakaw ay biglang pinagbabaril siya ng isa sa kanila at naisipan nilang maghiwalay ng mga daan. Ang isang magnanakaw na hindi kasama ang babae ay nagpahabol kay Nathan sa isang eskinita at nang hindi ito makalampas dahil sa nakaharang na basurahan ay tinanong siya ni Nathan kung nasaan si Sherry. Ngunit mabilis na pinagsusuntok si Nathan ng magnanakaw at pumasok ito sa kusina ng isang restaurant. Nang sinundan pa rin ni Nathan sa kusina ang magnanakaw ay galit na inatake pa rin siya ng lalaki pero nagawa niyang mapatalsik ang baril nito sa kumukulong mantika. Dahil naman sa patuloy na pag-atake ng magnanakaw kay Nathan ay napilitan siyang kalabanin ito gamit ang mga kagamitan at equipment sa kusina. Hanggang sa naisipan niyang kunin ang baril sa mantika ngunit aksidenteng naputok niya ang sandata sa ulo ng magnanakaw na kinatapos nito. Labis na nagulat si Nathan sa nagawa pero agad na kinuha niya ang cellphone ng magnanakaw at kinuhaan ng litrato ang tattoo ng lalaki sa braso pagkatapos ay ginamit niya ang kotse nito upang makatakas sa lugar. Nagmadaling tinawagan ni Nathan si Roscoe upang sabihin sa kaibigan na nag-send siya ng litrato sa kanya at nakiusap rito na hanapin ang shop na gumawa ng tattoo na yun. Kalaunan ay pumunta si Nathan sa shop ni Earl at doon niya ginamot ang tama ng baril niya sa braso. Nagturok pa si Nathan ng adrenaline upang manumbalik ang lakas niya at bilang pasasalamat kay Earl ay binigay niya rito ang ilang pera ng mga magnanakaw mula sa sasakyan. Samantala ang mga police detective na sina Mincy at Coltrane ay sinimulan ng mag-imbestiga sa San Diego Bank at nireport sa kanila ng isang pulis ang buong pangyayari. Ngunit nasabi pa ng pulis na kasabwat ang assistant manager sa nakawan dahil sa pagbukas niya ng vault at pagsunod sa mga magnanakaw. Maya-maya ay nag-imbestiga naman sina Mincy sa kusina kung nasaan ang labi ng isang magnanakaw at base sa mga empleyado roon ay isang lalaking nakasuot ng suit ang tumapos rito na tugma sa itsura ng assistant manager. Sa sunod na eksena ay malalamang ang mga pangalan ng dalawang magnanakaw ay sina Simon at Andre at ang napatay ni Nathan ay ang kapatid ni Andre na si Ben. Ngunit habang nasa hideout nila ay labis na nangangamba si Andre kung bakit hindi pa rin nakakabalik roon ang kapatid niya. Kalaunan ay nabunyag pa sa eksena na adopted sister pala ni Simon si Sherry at ang kasabwat nila sa bank robbery. Gayunpaman ay labis na nagagalit si Sherry kay Simon dahil sa pagpatay nito sa bank manager na wala sa plano nila. Kalaunan ay sinend na ni Roscoe kay Nathan ang address ng tattoo shop na pinapahanap niya ngunit biglang tinawagan siya ni Detective Mincy at sinabihan siya nitong sumuko na sa kanila. Pinaliwanag ni Nathan na wala siyang intensyon sa pera at hinahabol niya ang mga magnanakaw upang iligtas ang babaeng mahal niya. Dahil malaki ang posibilidad na mapatay na ng mga magnanakaw ang babae bago siya maligtas ng mga pulis. Ngunit sina Mincy ay natrack na pala ang cellphone ni Nathan. Maya-maya ay natuntunan ni Nathan ang tattoo shop kung saan nagpatato si Ben at nagpanggap siya roon na magpapatato rin upang malaman ang buong pangalan ng lalaki. Subalit ang tattoo artist na si Zeno ay labis na pinagtaka ang pagtatanong ni Nathan at naisipan niyang kumuha saglit ng patalim sa silid niya. Agad na tinutukan ni Nathan ang tattoo artist ng baril at nang inatake siya ng babaeng assistant ay aksidenteng napatulog ito ng lalaki sa suntok. Kalaunan ay nagawang matarak ni Nathan kay Zeno ang isang piraso ng kahoy ngunit kahit na labis na nasaktan ang kalaban ay malakas na hinampas nito si Nathan sa isang salamin ng shop. Pero ang bida ay naisipang suntukin ang mga piraso ng salamin upang dumikit ito sa mga kamao niya at malakas na sinuntok si Zeno sa magkabilang mga mata nito. Pagkatapos ay gamit ang tattoo machine sa table ay sinaktan ni Nathan si Zeno at dito na napilitang sabihin ng lalaki na ang apelyido ni Ben ay Clark. Agad na tumawag naman si Nathan sa katrabaho niyang si Chad upang alamin ang address ni Ben Clark at gamit pa rin ang tattoo machine ay sinulat niya ang address sa palad niya. Sa sunod na eksena ay narating ni Nathan ang bahay ni na Ben subalit habang nag-iimbestiga siya sa loob ay biglang natamaan siya ng iba't ibang uri ng mga patibong na naset ni na Ben at Andre sa buong paligid. Nang nakita ni Nathan ang mechanic uniform ni Ben ay mabilis na natali ang isang paa niya sa isa pang patibong. Dahil wala na siyang choice ay tinawagan niya si Roscoe upang pakiusapan ng kaibigan na papuntahin roon at tulungan siya. Subalit biglang dumating sa bahay si Andre at nakita niya si Nathan na natali sa patibong niya. Pagkatapos ay tinawagan si Andre ni Simon dahil napag-alaman raw niyang si Ben ay pinatay ng isang lalaking nakasuot ng suit at na-realize ni Andre na si Nathan ang tumapos sa kapatid niya.
Ilang saglit ay bago tapusin ni Andre si Nathan ay naisipan niyang torturin muna siya gamit ang iba't ibang kagamitan sa bahay nila. Pero si Nathan ay nagpanggap na nasasaktan sa torture ng lalaki habang hinihintay si Roscoe na makarating roon. Nang dudukitin ni Andre ang mga mata ni Nathan ay mabilis na pinalo ito ni Roscoe sa ulo at kinalagan siya ng kaibigan sa mga gapos niya. Ngunit nang lalabas na sila sa bahay ay biglang inatake si Nathan ni Andre at matapang na kinalaban niya ito. Si Roscoe naman ay hinagisan ng patalim si Nathan pero tumusok ito sa palad niya kaya't matapang na inatake niya ng spray bottle ang kalaban ngunit biglang pumalo sa ulo niya ang isang martilyo. Patuloy na inatake ni Andre si Nathan ng may matinding galit pero hindi nagtagal ay naisipan ng bida na isaksak sa ulo ng kalaban ang nakatarak na pana sa hita niya upang tapusin ito. Pagkatapos ay tinulungan si Nathan ni Roscoe na gamutin ang mga sugat niya sa hita, ngunit sina Detective Mincy ay natuntun sa lugar si Nathan at pinapalabas nila siya ng bahay. Pero si Nathan ay naisipang pakiusapan si Roscoe na magpahabol sa mga detective gamit ang motor niya ngunit biglang huminto ito upang magpahuli kina Mincy at sinabi niya sa kanila kung saan pupunta si Nathan. Samantala si Sherry ay sinabihan ang kapatid na ayaw na niyang maging parte ng plano nila subalit labis na kinagalit iyon ni Simon at planong tapusin ito ang babae. Hindi nagtagal ay nakarating si Nathan sa automotive repair shop kung saan nagtatago sina Simon at agad na pinigilan niya ang lalaki. Ngunit pasar na binunyag ni Simon na si Sherry ay kapatid niya at kasabwat nila sa pagnanakaw kaya't peke ang pagmamahal ng babae kay Nathan. Sobrang kinasama iyon ng loob ni Nathan kay Sherry at kahit pa nasabi ng babae na totoo ang nararamdaman nito sa kanya ay hindi niya siya pinakinggan. Pero si Simon ay mabilis na inagaw ang baril ni Nathan at sinuntok siya ng malakas. Pagkatapos ay naisipan ng kalaban na ipitin ang ulo ni Nathan sa gulong ng isang sasakyan roon ngunit tila wala nang pakialam rito ang lalaki. Nang pinigilan ni Sherry ang kapatid ay tinutukan siya ni Simon ng baril pero kalaunan ay biglang binaril ito ni Detective Coltrane at inalis nila si Nathan sa ilalim ng kotse upang isakay siya sa ambulansya. Si Detective Mincy naman ay dinakip si Sherry subalit mabilis na binaril ni Simon sa leeg si Detective Coltrane at si Mincy sa tagiliran nito bago siya nagmadaling umalis sa shop sakay ng ambulansya ng mga paramedic. Agad na tinanggal ni Sherry ang mga pusas niya sa kamay at sinakay si Detective Mincy sa sasakyan upang habulin si Simon dahil alam niya kung saan ito pupunta. Ilang saglit ay nagkamalay na si Nathan sa ambulansya at ginamit niya ang fire extinguisher ng sasakyan upang mabali ang buto ng isang daliri niya at matanggal ang kamay sa pusas. Maya-maya nang nakarating na sina Simon sa kalapit na pier ay ginamit ni Nathan ang defibrillator ng ambulansya upang kuryentihin ang sarili at kinuryente rin niya ang kalaban na kinaaksidente ng sasakyan sa gitna ng kalsada. Ngunit kalaunan nang nagkamalay si Nathan sa aksidente ay galit na sinipa siya ni Simon at sinakal pa siya nito ng stethoscope. Pero nakakuha ng patalim si Nathan at pinuto niya ang stethoscope bago itulak si Simon sa labas ng ambulansya. Subalit dahil sa labis na panghihina ni Nathan ay hindi na niya magawang makipaglaban kay Simon at nagagawa siya nitong mabugbog. Pagkatapos ay buong lakas na binali pa ng kalaban ang kanang kamay niya. Hindi nagtagal ay nakarating na sina Sherry sa pier at binigay ni Mincy ang baril nito sa kanya pero ang babae ay sinabihan si Roscoe na dalhin ng detective sa ospital. Agad na pinagbabaril ni Sherry si Simon subalit magaling na napatalsik ng kapatid ang baril niya at walang awang binugbog nito. Habang patuloy na ginugulpi ng kalaban ang babae ay hindi nagtagal ay naisipan ni Nathan na kunin ang nahulog na bag niya ng mga adrenaline at agad na nagturok siya ng isa nito upang manumbalik ang lakas niya. Nang galit na sinakal ni Simon si Sherry ay mabilis na sinaksak ng bida ang nabaling buto niya sa ulo ng lalaki at sa wakas ay natapos niya ang kalaban. Subalit labis na nanghihina pa rin si Nathan sa dami ng dugo na nawala sa kanya. Makalipas ang ilang linggo ay habang binabantayan ni Roscoe si Nathan ay nagkamalay na siya mula sa pagkakakomatose niya. Pagkatapos ay pinuntahan si Nathan ni Detective Mincy upang sabihin kahit panaharap siya sa mabibigat na mga kaso ay napawalang bisa ang mga ito nang dahil sa pagligtas niya sa isang pulis at dahil sa pag-witness ni na Roscoe para sa kanya. Kaya't napatawan lang si Nathan ng 6 na buwang pagkakakulong sa bahay niya at 5 taong probasyon. Makalipas ang 1 taon, binisita ni Nathan si Sherry sa kulungan upang ipagdiwang ang araw kung kailan sila unang nag-date at pinakita niya pa sa babae ang bagong tattoo niya sa dibdib. Pero labis na nasasabik si Nathan na makasama muli ang kasintahan dahil halos 7 buwan na lang ang nalalabi ay makakalaya na si Sherry sa kulungan. Dito na nagwawakas ang pelikula na ito at susunod na ang Gladiator 2 2024. Mula
nang namatay ang Roman general na si Maximus Decimus Meridius, agad na na-realize ng dating kasintahan niyang si Lucilla na maraming tutugi sa anak nitong si Lucius Verus Aurelius dahil siya na lang ang nag-iisang tagapagmana sa trono ng emperador. Kaya't inatasan ni Lucilla ang mga sundalo nila na itakas ang anak sa Rome at dalhin sa ligtas na lugar. Subalit paglipas ng ilang buwan habang patagong naninirahan sa isang nayon si Lucius ay biglang sumugod roon ang mga sundalo ng emperador upang tugisin siya. Nagmadaling umalis ng lugar ang bata sakay ng kabayo ngunit sinunog ng mga sundalo ang buong nayon. Makalipas ang 16 na taon noong mamatay ang emperador na si Marcus Aurelius ay nakalimutan na ng mga tao ang mapayapang pangarap niya para sa Roma. Biglang nanaig ang korupsyon sa bansa mula nang naging emperador ang kambal na sina Geta at Caracalla. Sa sunod na eksena si Lucius na ang pangalan na Ayhano ay mapayapa nang namumuhay sa isang sakahan sa Numidia ng Hilagang Africa kasama ang asawa niyang si Arishat. Subalit ang mga barko ng Roma na pinangungunahan ni General Marcus Acesius at Commander Darius Sextus ay biglang sumugod sa Numidia dahil sa utos ng kambal na emperador na sakupin ang lupain nila. Ang chieftain naman ng Numidia na si Jugurtha na ang nagkupkup at nagpalaki kay Hanno ay pinaghanda na ang mag-asawa sa pagsugod roon ng mga Romano. Kalaunan gamit ang napakaraming catapult ng Numidia ay inatake ni Hanno at ng mga sundalo nila ng mga nag-aapoy na bato ang mga barko ni na General Acesius. Ngunit ang mga archer ng general ay inatake ng maraming palaso ang mga sundalo ng syudad at dito na nagsimula ang matinding gera nila. Hindi nagtagal sa patuloy na pag-abante ng mga barko ni na General Acesius at pag-atake sa mga sundalo ni na Jugurtha ay nagawa nilang makalapit sa pader ng Numidia. Pero ang mga archer ng syudad kasama si Arishat ay matapang na pinana ang mga Roman soldier na umaakyat sa pader nila gamit ang mga malalaking drawbridge ng mga ito. Subalit ilang saglit lang ay mula sa pangunguna ni General Acesius ay nagtagumpay silang makapasok sa syudad at ang general ay magaling na nagpabagsak ng maraming sundalo ng Numidia na umaatake sa kanya sa daan. Samantala si Hanno ay binuhos ang buong lakas at galing sa pakikipagsagupaan sa mga Romano na sumusugod sa syudad nila at nagagawa niyang mapatumba ang karamihan sa mga ito. Maging ang chieftain ay matapang na nakipaglaban sa mga Roman soldiers subalit dahil sa magaling na pagsugod ni na General Acesius sa Numidia ay nagawa nilang makaabante sa kaloob-looban ng syudad. Kalaunan ay biglang napana si Arishat sa dibdib ng mga Romano at si Hanno ay mabilis na nahampas sa ulo ng isang kalaban na kinahulog niya sa dagat. Makalipas ang ilang minuto nang nagkamalay ang bida ay agad na inahon niya sa tubig ang kanyang asawa ngunit wala na itong buhay na labis na kinalungkot niya. Maya-maya ng matagumpay na nasakop ni na General Acesius ang syudad ay pinasunog niya ang lahat ng namatay na mga Numidian at mga Romano. Habang sina Hanno at ang iba pang nakasurvive sa pag-atake ay tinatakan ng mga Roman soldier sa likod at sinakay sa mga barko nila. Napansin ng bida roon si Jugurtha na nagtamo ng matinding pinsala sa gera at agad na nagtali siya ng kahoy sa kamay na may sugat nito. Makalipas ang ilang araw pagdating nila sa Ostia Roman port ay masayang sinalubong si General Acesius ng mga mamamayan ng Roma dahil tinuturing nila siyang isang bayani. Pagkatapos ay humarap siya kina Emperor Geta at Caracalla upang ibalita sa kanila ng personal ang matagumpay na pagsakop niya sa Numidia mula sa utos ng mga ito. Ni-request naman ni Acesius sa mga emperador na pansamantalang magpahinga at mamuhay ng tahimik kasama ang asawa niya subalit sinabi sa kanya ng mga ito na marami pa silang kailangang sakupin kabilang na ang Persia at India. Samantala si Hanno kasama ang iba pa ay dinala sa syudad ng Antium at pinasok sila sa maliit na Colosseum roon upang isabak sa laban na dinaluhan ng arms dealer at master ng mga gladiator na si Macrinus. Ilang saglit nang pinunta na ang grupo ni Hanno sa gitna ng Colosseum ay pinakawalan ng mga Romano sa kabilang parte ang mga mababagsik na unggoy nila. Ang mga ito ay mabilis na inatake ang ilang Numidian soldier ni Hanno pero ang bida ay magaling na kinalaban ng isang unggoy at nagawa pa niyang makagat ang isang paa nito. Hindi sumuko si Hanno na makipagbuno sa unggoy ng Colosseum hanggang sa hindi nagtagal ay nagawa niya itong masakal gamit ang mga bakal na gapos niya sa kamay. Subalit napansin ng bida na tinapos ng mga unggoy si Jugurtha. Si Macrinus naman ay labis na namangha sa pinakitang galing ni Hanno at nagpasya siyang bilhin ang lalaki upang gawing gladiator niya. Sa sunod na eksena si General Acesius ay pag-uwi sa kanilang villa ay makikitang si Lucilla pala ang asawa nito na ngayon ay ang Empress na ng Roma. Kalaunan ay pinagpahinga ni na Lucilla ang kanilang kasambahay at pinaliwanag sa kanya ni Acesius na napagdesisyonan na niyang huminto na sa pagsakop ng mga lupain mula sa utos ng dalawang emperador. Plano raw niyang patalsikin sa trono ang mga ito sa tulong ng 5,000 mga tapat na sundalo niya sa Ostia. Kinabukasan ng umaga sina Hanno ay dinala sa malaking villa ni Macrinus kung saan nagsasanay ang napakarami nitong gladiator.
Ang kanang kamay naman ni Macrinos na si Vigo ay pinaliwanag kina Hano na kapag sila ay naging magaling at tanyag na gladiator ay maaari silang maging malaya. Maya-maya si Macrinos ay pinalaban si Hano kay Vigo upang malaman niya kung magaling din ba siya makipaglaban sa tao, ngunit tila ayaw kalabanin ng bida ang lalaki. Kalaunan ay dahil sa patuloy na pag-atake sa kanya ni Vigo ay galit na nakipagbuno siya rito at nagagawa niyang makalamang sa duelo nilang dalawa. Hindi nagtagal sa gitna ng bakbakan ni Hano at Vigo ay nagtagumpay siyang mapabagsak ang lalaki na labis na kinatuwa ni Macrinos. Sa sunod na eksena ay kinausap ni Macrinos ang bida sa kanyang chamber dahil napansin raw niya kay Hano ang matinding galit at puot niya. Tinanong ni Macrinos si Hano kung sino ang dapat niyang ilaban sa kanya upang maibsan ang galit niya at sinuggest nito si General Acacius. Pinangako naman siya ni Macrinos na ihaharap niya ang general sa kanya sa Coliseum basta't gagamitin niya ang kanyang galit sa bawat laban, ngunit kapag hindi siya sumunod sa kanya ay papatayin niya siya. Kinabukasan ay nagdaos ng salo-salo ang mga emperador dahil sa nakaraang katagumpayan ni General Acacius. Dumalo roon si Macrinos at masayang nakasalamuhan niya si Senator Thrax, pagkatapos ay pinapunta niya rin sa kasiyahan si Hano. Ilang saglit ay dahil ipagtutuos nila ang kanilang mga gladiator sa gitna ng salo-salo ay nagpustahan sina Macrinos ng 2,000 gintong denaryo. Maya-maya ang senador ay pinatawag ang gladiator niyang si Vicek at tinapat ito kay Hano upang aliwin ang mga emperador sa mano-manong duelo nila. Ngunit si Emperor Caracalla ay pinag-utos na maglaban ang dalawa gamit ang mga espada at huwag magbibigay ng awa sa isa't isa. Ang gladiator naman ni Senator Thrax ay mabilis na inatake ang bida at kahit pa ayaw niyang labanan ang lalaki ay napilitan siyang makipagbuno rito. Kahit pa nahihirapan si Hano na makipagsagupaan kay Vicek ay matapang na inatake pa rin niya siya at kalaunan ay nagawa niya itong masaksak sa tiyan at mapabagsak. Labis na namangha si Emperor Geta sa pinamalas na galing ng bida habang ang senador ay nadismaya sa pagkatalo ng gladiator niya. Nang tinanong ng emperador si Hano kung saang syudad siya nanggaling ay biglang nagbigkas siya rito ng Romanong tula. Pinangako naman ni Macrinos sa mga emperador na ilalaban niya si Hano sa Coliseum at nagmadaling umalis na sila sa lugar. Maya-maya pagbalik nila sa villa ni Macrinos ay labis na nagtaka siya sa lalaki kung paano niya natutunan ang Romanong tulang yon dahil imposibleng nalaman niya ito sa Numidia. Pagkatapos ay binigyan niya ang bida ng mga gintong denaryo dahil sa pagkapanalo niya kanina. Pagsapit ng gabi si Senator Gracchus kasama sina Senator Thrax at ang iba pa ay palihim na nakipagkita kina General Acacius at Empress Lucilla upang pagplanuhan ang pagpapatalsik nila sa dalawang emperador pagkatapos ng huling laban ng mga gladiator. Kapag nagtagumpay silang makuha ang syudad sa tulong ng 5,000 sundalo ni Acacius sa Ostia ay napagkasunduan ng mga senador na mamuno si Lucilla sa Roma dahil siya ang anak ni Marcus Aurelius. Sa sunod na araw sina Hano ay dinala ni Macrinos sa pinakamalaking Coliseum ng Rome at hinarap niya sa labas si Senator Thrax, pero dahil hindi nito mabigay ang panalo niya sa pusta nila ay nagpustahan uli sila ng doble dahil baka sakaling swertihin na rito ang senador. Makikitang dumalo ang dalawang emperador sa Coliseum na kasama si General Acacius at Empress Lucilla. Ilang saglit ay pinapunta na sina Hano sa gitna ng arena at tinapat sa kanila ng mga emperador ang undefeated na kampyon na si Gliseo na sakay ng rhinoceros nito. Malakas na binangga ng alaga ng kampyon ang mga gladiator ni Macrinos ng ilang beses pero sina Hano ay mabilis na nakaiwas sa kalaban. Kalaunan ay nagawang matusok ng rhino ang sungay nito sa isang kasamahan ni Hano pero ang bida ay kumuha ng buhangin sa lupa at nang sumugod sa kanya si Gliseo ay sinaboy niya ito sa ere. Pagkatapos ay agad na umiwas siya sa rhinoceros upang malakas na mabangga ito sa gilid ng arena. Pero si Lucilla ay dahil sa estilo ng bida ay naalala ang estilo rin ng dating asawa na pagkuha ng buhangin sa arena at nang binigkas ni Emperor Geta ang tula na nabanggit nito sa kanya ay biglang naghinala ang Empress na si Hano ang nawawalang anak niya. Ilang saglit si Gliseo ay bumaba ng alaga niya at mabilis na inatake ang bida. Galit na nakipagsagupaan ang kampyon kay Hano hanggang sa hindi nagtagal ay nagawa nitong mapabagsak siya. Si Lucilla naman ay ni-request kay Emperor Geta na magbigay ng awa kay Hano at napansin ni Macrinos ang kakaibang kinikilos ng Empress, pero tumugon ang bida na hindi niya tatanggapin ang awa ng mga Romano at matapang na nagpatuloy na nakipagsagupaan siya kay Gliseo hanggang sa magaling na nasaksak niya ang kalaban sa tiyan. Nang pinag-utos ng emperador na tapusin ang kampyon nila ay mabilis na tinapos nga ni Hano si Gliseo na labis na kinatuwa ng mga mamamayan ng Rome sa kanya. Maya-maya ang doktor ng Coliseum na si Ravi ay ginamot ang mga sugat ni Hano at sa pag-uusap nila ay tila nagkakapalagayan sila ng loob. Samantala si Lucilla ay pag-uwi ng bahay nila ay biglang napaluha na mabasa ang tula sa pader na katulad ng tula na nabanggit ni Hano kay Emperor Geta.
Ilang saglit ay inimbitahan niya si Macrinos sa kanilang tahanan upang itanong sa lalaki kung saan niya nakukuha ang mga gladiator na nilalaban niya sa arena. Sumagot si Macrinos na ang mga ito ay bihag ng mga sundalo mula sa gera, pero labis na nagtaka siya kung bakit natanong ito ni Lucila. Nang paalis na ang lalaki roon ay napansin niya ang rebulto ni Emperor Marcus Aurelius na hawig ni Hanno. Pagsapit ng gabi ay sa tulong ni Senator Gracchus ay palihim na pumasok si Lucila sa selda ni Hanno sa Coliseum. Binunyag niya sa bida na siya at si Maximus ang mga magulang niya at ang pangalan niya ay Lucius. Ngunit hindi siya nito tinanggap bilang ina at inis na sinabing ang pangalan na niya ngayon ay Hanno. Pinaliwanag naman ni Lucila na kinailangan niyang itakas noon si Lucius upang maprotektahan siya, ngunit galit na pinaalis siya sa selda ni Hanno. Sa kasalukuyan na yun si Macrinos ay uminom ng alak kasama ang isang senador ng palasyo. Dahil sa kalasingan ng senador ay nabunyag nito kay Macrinos na may anak na lalaki noon si Lucila, at dahil planong tapusin ng emperador ang bata ay tinakas siya ng ina sa syudad. Si Macrinos naman ay agad na na-realize na si Hanno ang nawawalang anak ng empress. Maya-maya pag-uwi ni Lucila ay sinabi niya kay Acaecius na buhay ang anak niyang si Lucius at kailangan nilang matulungan siya na makatakas sa selda nito sa Coliseum. Sumang-ayon ang general sa asawa, ngunit narinig ng kasambahay nila ang mga pinag-usapan nila. Sa sunod na araw ay sinabak uli ang grupo ng mga gladiator ni Hanno sa Coliseum na pinano ng tubig na may mga pating habang nakasakay sila sa maliit na barko. Ang mga Griegong kalaban ni Hanno na nakasakay rin sa barko ay agad na inatake sila ng mga nagliliyab na palaso. Ang iba ay natamaan ng mga kalaban at nahulog sa tubig na agad na nilamon ng mga pating. Pero ang bida ay ginabayan ng mga kasamahan niya na mabilis na makalapit sa gilid ng barko ng mga Griego upang mawasak nila ang mga seguan ng mga ito. Bagaman marami pa ring kasamahan ni Hanno na natamaan ng mga palaso ng mga kalaban, ay ginabayan niya uli ang grupo nila upang malakas na mabangga ang barko ng mga Griego. Agad na sumugod ang bida at ang mga kasamahan niyang gladiator sa mga kalaban upang tapusin silang lahat. Ilang saglit ay sinubukan niyang atakihin ng pana si Acaecius, ngunit hindi niya ito natamaan. Kalaunan ay nagtagumpay sina Hanno sa laban nila na labis na kinatuwa ni Macrinos, at ilang saglit ay tinanong sila ni Vigo kung sino ang pumana malapit sa mga emperador. Pero inako ng lahat ng gladiator ang nagawa ni Hanno at walang nagawa rito ang lalaki. Sa sunod na eksena, ang kasambahay ni Acaecius ay sinabi kay Senator Thrax ang mga nalaman niya nakaraan sa bahay ng general. Maya-maya ay pinuntahan ni Macrinos ang villa ni Senator Thrax at pinaliwanag sa senador na dahil sa 10,000 dinaryong utang nito ay inaangkin na niya ang bahay niya. Pero bilang kabayaran ay nais ni Macrinos na malaman ang mga impormasyon na nakalap ni Thrax, at agad na binunyag nito sa kanya ang plano ni General Acaecius na patalsikin sa trono ang mga emperador. Kinagabihan ang general kasama ang ilang sundalo niya ay sinimulang pumunta sa selda ni Hanno sa Coliseum upang tulungan siyang makatakas. Subalit habang nasa daan ay mabilis na pinana ang mga sundalo ni Acaecius at nadakip siya ng mga Praetorian Guard ng emperador. Habang ang iba pang mga sundalo ay pumunta sa villa nila upang dakpin si Empress Lucila, agad na hinarap ang mag-asawa kina Emperor Caracalla at Geta at sinabi nila sa dalawa na dahil kina Macrinos at Thrax ay nalaman nila ang plano ni Acaecius laban sa kanila. Pagkatapos ay napagdesisyonan ni Emperor Geta na ipako sa krus ang general sa harap ng publiko. Ngunit si Macrinos ay pinaliwanag sa emperador na ang pagpapako sa krus ay kaparusahan lang sa mga magnanakaw at si Acaecius ay bayani ng Rome. Kapag pinapako ni Geta sa krus ang general ay ikagagalit ito ng mga mamamayan, kaya't mas mainam na ilaban na lang si Acaecius sa Coliseum at hayaan ang mga Diyos nila sa magiging kapalaran nito sa arena. Sa sunod na araw ay habang ginagamot ni Ravi ang mga sugat ni Hanno ay napansin niya ang naburang pangalan sa pader at sinabi ng doktor na yun ay si Maximus Decimus Meridius. Pagkatapos ay pinunta niya si Hanno sa libingan ng mga gladiator kung nasaan ang mga baluti at mga espada ni Maximus. Kinabukasan si General Acaecius ay hinarap na ng mga emperador sa Coliseum upang ilaban sa 4 na Praetorian soldier habang si Lucila ay nakagapos sa taas kasama ni Macrinos. Pero nang sinimulang kalabanin ng general ang mga Praetorian soldier ng mga emperador ay napabagsak niya ang lahat ng mga ito ng napakadali gamit ang kanyang espada. Ilang saglit ay nilaban naman ng mga emperador si Hanno kay General Acaecius, pero ayaw niyang makipagtuos sa lalaki at pilit na pinipigilan siyang umatake sa kanya. Ngunit si Hanno ay nakipagsagupaan sa general ng may matinding galit at napilitan si Acaecius na makipaglaban sa bida. Kalaunan ay tinapo ng general ang mga espada niya at sumuko na sa duelo nila ni Hanno, subalit si Emperor Geta ay pinag-utos sa bida na tapusin siya. Sinabi naman ni Acaecius na mahal niya ang kanyang ina at handa siyang mamatay sa ngalan ng ama niyang si Maximus Decimus Meridius.
Subalit nang napagdesisyonan ni Hanno na sumuko na rin sa laban nila ay pinag-utos ng mga emperador sa mga archer na atakihin si General Acaecius at mabilis na pinana siya ng mga ito na kinatapos ng buhay niya. Pagkatapos ay galit na tinanong ng bida ang mga mamamayan ng Rome kung ganun ba dapat nila tratuhin ang mga bayani nila. Ang mga tao naman sa Colosseum ay pumanig kay Hanno at labis na nagalit sa dalawang emperador nila. Pagsapit ng gabi ay nagprotesta sa tapat ng palasyo ang karamihan sa mga mamamayan ng Rome upang patalsikin at pugutan ng ulo ang dalawang emperador. Sina Gaeta at Caracalla naman ay nagkaroon ng matinding pagtatalo at ilang saglit ay mag-isang kinausap ni Macrinos si Emperor Caracalla sa kabilang chamber. Kinumbinsi niya ang emperador na planong isisi sa kanya ni Gaeta ang lahat sa harap ng Senado. Malaki ang posibilidad na paniwalaan siya ng mga senador dahil sa matinding impluensya nito at kalaunan ay mapapatay pa nila ang alagang unggoy ni Caracalla na si Dundus. Maya-maya ay nilapitan ni Emperor Caracalla ang kapatid at hiniwi niya ang kamay nito. Pagkatapos ay inatake niya si Gaeta at tinulungan siya ni Macrinos na tapusin ang kapatid na emperador. Sa sunod na araw pagharap ni Emperor Caracalla sa Senado ay inanunsyo niya sa lahat ang pagtatalaga niya sa alaga niyang unggoy na si Dundus at ni Macrinos bilang ang mga consul niya sa imperyo. Ang mga senador naman ay kahit pa mabigat sa kalooban ay napilitan na sumang-ayon sa kanilang emperador. Pagkatapos ay pinakita ni Macrinos sa lahat ang ulo ni Emperor Gaeta bilang babala at sinabing kailangan niyang pamunuan ang Praetorian Army upang mabalik ang kapayapaan sa Rome na agad na sinang-ayunan ng mga senador. Samantala si Lucilla ay pumunta uli sa selda ni Hanno at sinabing ang singsing na yun ay dating pagmamay-ari ng ama niya. Pinasa ito noon kay Maximus at binigay ni Lucilla kay General Acaecius kaya't ngayon ay bibigay niya ang singsing sa kanyang anak. Nabanggit pa ng ina sa bida na ang plano nakaraan ng general ay gabayan ng 5,000 sundalo nito sa Ostia kasama ang commander niyang si Darius Sextus upang patalsikin sa trono ang mga emperador. Si Hanno naman na tinanggap na uli si Lucilla bilang ina sa pangalang Lucius ay masayang hinagkan siya at nagpaalam na ito sa kanya. Maya-maya ay naisipan ni Lucius na pakiusapan si Ravi na pumunta sa Ostia kung nasaan ang 5,000 sundalo ni Acaecius upang ibigay ang singsing na yon kay Commander Darius Sextus. Sabihin niya rito na pinabibigay ang singsing ni Lucius Verus Aurelius na ang prinsipe ng Rome at hiniram ng bida ang mga susi ni Ravi bago ito umalis. Nagmadali namang nangabayo ang doktor upang pumunta ng Ostia at pagdating niya sa lugar ay binigay niya ang singsing kay Commander Sextus. Sinabi nga rito ni Ravi na galing yun kay Lucius Verus Aurelius na ang prinsipe ng Rome at ginabayan niya ang 5,000 sundalo ng Ostia upang sumugod sa syudad. Sa kasalukuyan na yun si Vigo ay binigyan ng espadang kahoy si Lucius pero mabilis na hinampas niya ang ulo nito sa rehas at kasama ang lahat ng mga gladiator roon ay kinalaban nila ang napakaraming bantay ng kulungan. Pagkatapos ay gamit ang espadang kahoy ay magaling na tinapos ni Lucius si Vigo at pumunta siya sa libingan ng mga gladiator upang kunin ang baluti at mga sandata ng ama niya. Ilang saglit ay hinikayat ng bida ang mga kapwa gladiator niya na samahan siyang lumaban sa arena sa ngalan ng karangalan at kalayaan nila. Maya-maya ay dahil sa katrayduran na nagawa ni Empress Lucilla ay bilang kaparusahan ay pinapunta siya ni Emperor Caracalla sa gitna ng Colosseum kasama ang ilang senador upang ipatapos sila sa mga Praetorian Guard ng palasyo. Binigyan siya ng emperador ng isang gladiator na magpoprotekta sa kanya sa mga Praetorian Guard at ito ay ang anak niya mismo na si Lucius. Pero nang magsisimula na ang laban ay biglang sumugod sa arena ang mga kasamahang gladiator ni Lucius at kasama ang bida ay matapang na kinalaban nila ang mga Praetorian Guard ni Emperor Caracalla. Si Macrinos naman ay pinasugod sa Colosseum ang mas marami pang sundalo nila pero si Lucius at ang mga gladiator ay hindi umatras at buong lakas na nakipagtunggali sa lahat ng mga ito. Maging ang mga mamamayan ng Rome na nanonood sa gilid ay matapang na kinalaban ang mga archer at sundalo na nagkalat sa buong Colosseum, subalit ang mga senador na kasama ni Lucilla ay tinapos ng mga Praetorian kabilang na si Senator Gracchus. Kalaunan ay gamit ang maliit na patalim ni Macrinos ay mabilis na sinaksak niya sa tenga si Emperor Caracalla upang tapusin ito. Sa patuloy na pakikipagsagupaan ni Lucius at ng mga kasamahan niyang gladiator sa arena ay sinubukan niyang iligtas ang ina subalit biglang pinana ni Macrinos si Lucilla sa dibdib. Samantala si Ravi kasama ang napakaraming sundalo ni General Acaecius ay nakarating na sa labas ng Roma at agad na hinarap sila ng mas maraming mga Praetorian soldier ng palasyo. Si Macrinos ay nagmadaling umalis sa Colosseum sakay ng kabayo niya at agad na sinundan siya ng bida sakay rin ng kabayo. Ilang saglit ay habang naghahandang sumugod ang mga sundalo ni Acaecius ay humarap si Lucius ng mag-isa kay Macrinos. Pagkatapos ay mabilis na inatake niya ang kalaban upang tapusin siya at puwersahang makuha ang emperador na posisyon nito at mapigilan ang gera nila.
Subalit sa gitna ng matinding pagtutuos nilang dalawa ay magaling na nakakalamang si Macrinos kay Lucius hanggang sa malakas na nasipa siya ng kalaban sa kalapit na sapa. Galit na pinagsasaksak siya ni Macrinos ng espada pero hindi ito tumatagos sa baluti niya. Kalaunan ay hinampas ni Lucius ang kalaban ng bato sa ulo at agad na pinutol niya ang kaliwang kamay nito pagkatapos ay hiniwa ang tiyan na kinatapos ni Macrinos. Ilang saglit ay pinaliwanag ni Lucius sa mga sundalo ni Acesius at sa mga Praetorian soldier na ang mapayapang pangarap ng lolo niya sa Roma ay nawala na. Ang adhikain rin na ito ang pinaglaban at kinamatay ng ama niyang si Maximus noon. Hinikayat ng bida ang lahat na itigil na ang pagpapatayan nila at sama-sama nilang ibalik muli ang mapayapang pangarap nila sa Roma. Masayang sinang-ayunan naman si Lucius ng mga Praetorian Guard ng palasyo at ng mga sundalo ni Acesius. Dito na nagwawakas ang pelikula na ito at susunod naman ang Sonic the Hedgehog 3 2024. Sina Tom Wachowski kasama ang asawa niyang si Maddie ay naisipang magsagawa ng karera sa mga alien na kaibigan nila na sina Sonic the Hedgehog, Tails Prower at Knuckles the Echidna. Pero nang nagsimula na ang karera ay nagulat si Sonic na makitang nagagawa siyang maunahan nina Knuckles at Tails kaya't mas binilisan pa niya ang pagtakbo sa buong kagubatan ng Green Hills, Montana gamit ang kanyang super speed ability. Pagdating ni Sonic sa goal ay napansin niyang nauna na roon sina Tails at Knuckles pero agad na napansin niyang mga hologram lang ang mga ito. Nagmadali naman siyang bumalik sa campsite nila at sinurpresa siya nina Tom ng isang party. Ipapagdiwang raw nila ang araw kung kailan nakarating si Sonic sa Earth sapagkat nang dahil sa kanya ay nabago at napagsama niya silang lahat bilang isang pamilya. Maya-maya pagkatapos ng party ay napansin ng Hedgehog sa di kalayuan ng kuweba kung saan siya dati naninirahan bago niya nakilala si Tom. Nakita ng lalaki sa pader ang mural na nagawa ni Sonic bilang alaala sa namayapang guardian niya na si Longclaw. Pagkatapos ay nasabi ni Tom na kahit nawala si Longclaw noong bata pa si Sonic ay hindi nito nabago ang puso niya at mas pinili ang mabubuting desisyon sa buhay. Samantala sa Prison Island sa Tokyo Bay, Japan kung saan nakakulong ng 50 taon si Shadow the Hedgehog habang nasa isang high-tech na chamber at binabantayan ng Guardian Units of Nations o ang GUN. Kalaunan ay nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ni Shadow habang naaalala ang masasayang memorya niya kasama ang kanyang batang kaibigan at biglang may nag-hack sa system ng Prison Island. Ang napakaraming armadong sundalo naman ng GUN ay nagmadaling sumugod sa tapat ng chamber ni Shadow. Pero nagising na ang itim na Hedgehog at malakas na sinuntok ang salamin ng chamber niya. Pagkatapos ay mabilis na nag-teleport siya sa paligid habang isa-isa niyang inaatake ang bawat gun soldier ng kulungan hanggang sa napabagsak niya ang lahat ng mga sundalo ng walang kahirap-hirap. Kalaunan ay winasak ni Shadow ang konkretong pader ng Prison Island at mabilis na nag-skate siya sa dagat palayo ng pasilidad. Subalit pagdating ng itim na Hedgehog sa mga kalye ng Tokyo ay agad na nasundan siya roon ng mga sundalo ng GUN na labis na kinagalit niya. Sa kasalukuyan na yon ay nagkakamping pa rin sina Tom sa kagubatan pero biglang pinuntahan sila roon ng isang helicopter ng GUN. Hinarap sila nina Director Rockwell at mula raw sa request ni Commander Walters ay humihingi sila ng tulong kina Sonic dahil sa mapanganib na sitwasyon na nangyayari ngayon sa Tokyo. Ang bida naman ay agad na sumang-ayon kina Rockwell at kasama sina Tails at Knuckles ay excited na sumama sila sa kanila. Gumamit sila ng gintong ring upang makarating ng mabilis sa Tokyo at napansin nila na nagtamuna ng matinding pinsala ang syudad. Sabay-sabay na bumaba ang tatlo sa Tokyo at hindi nagtagal ay biglang may naghagis sa kanila ng isang truck ng GUN pero napigilan ito ni Knuckles gamit ang pambihirang lakas niya. Ito pala ay si Shadow at kahit palabis na nagulat si Sonic na isa rin itong Hedgehog ay sinabihan niya siya na hindi sila napunta roon upang makipag-away kundi pag-usapan nila ang sitwasyon. Nang tumanggi si Shadow ay agad na sinugod siya ni Knuckles pero mabilis na ginamit niya ang kanyang teleportation ability upang atakihin ito at sinipa ng napakalakas. Pagkatapos ay nilipad niya si Sonic upang ihampas ng napakatindi sa kalsada. Kalaunan ay umalis ng lugar ang itim na Hedgehog sakay ng isang motor ng GUN at agad na hinabol siya ni Sonic. Galit na pinagbabaril ni Shadow ang bida gamit ang dala niyang energy gun pero magaling na nakakaiwas ito sa bawat atake niya. Pinigilan naman ni Sonic si Shadow na makalayo pero mabilis na nag-teleport ang kalaban papunta sa kalapit na tower at malakas na hinampas siya nito sa gilid ng gusali. Pagkatapos ay nagsalpukan silang dalawa sa gitna ng ere ng napakatindi at sumabog sa buong syudad ang malakas na chaos energy nila. Ilang saglit ay nagkamalay si Sonic na nakagapos na ang isang kamay at nakatakas na si Shadow sa lugar. Maliit na pabor lang mga huwan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito.
Maya-maya ay pumunta ang tatlo sa kalapit na cafe upang makipagkita kay Commander Walters at alamin rito ang tungkol kay Shadow. Kinuwento ng commander na 50 taon na ang nakalipas noong nakakita sila ng bumagsak na bulalakaw sa Oklahoma na naglalaman ng isang napakalakas na nilalang at ito ay si Shadow. Nadiskubre ng mga scientist na ang chaos energy ni Shadow ay walang kapantay at sobrang mapanganib. Hindi nagtagal ay may matinding aksidente na nangyari sa laboratory na kinamatay ng ilang empleyado. Naisipan naman ni Walters na ikulong sa chamber si Shadow dahil sa matinding panganib niya habang ang leader ng proyekto ay dinakip nila. Ngayon ay malaki ang posibilidad na may tumulong kay Shadow na makatakas sa chamber nito. Subalit ilang saglit lang ay biglang pinasabugan ang grupo ni Sonic ng napakaraming drone badniks ni Dr. Robotnik, pero mabilis na sumugod roon ang isang misteryosong motorcyclist at nagkabit siya ng mga EMP device sa mga drones upang mapabagsak ang mga ito bago siya umalis ng Chow Garden Cafe. Samantala sina Sonic ay napansin si Commander Walters na nag-aagaw buhay at napagdesisyonan nitong ipagkatiwala sa kanila ang susi ng pinakamalakas na sandata na nalikha ng gun. Nagmadali naman tumakas sa lugar sina Sonic nang nakadisguise dahil sumugod sa cafe ang mga sundalo ng gun at napansin roon ni Director Rockwell na wala na kay Walters ang susi, pero nalaman niyang nabigay ito ng commander kina Sonic mula sa litrato na nakuha niya rito. Dahil sa super speed ability ni Sonic ay nagawa nilang mahabol ang misteryosong motorcyclist at ito pala ang assistant ni Dr. Robotnik na si Agent Stone. Sinabi ni Stone na hindi siya napunta roon upang makipag-away at hindi pa kana ni Dr. Robotnik ang pag-atake. Pagkatapos ay nilabas ng lalaki sa ilalim ng katabing dagat ang higanteng mecha crab ship nila at inaya niya ang tatlo na pumasok sa loob. Makikitang nagawa palang makasurvive ni Dr. Ivo Robotnik mula sa pagkatalo niya nakaraan kina Sonic pero tila napabayaan na niya ang sarili at lumaki pa ang tiyan. Labis na nagulat naman ang grupo na makitang buhay pa si Robotnik na tinatawag pa ring Eggman ni Sonic, nang nireport ni Agent Stone kay Ivo na may impostor na gumagamit ng mga drone badniks niya ay sobrang kinagalit niya ito. Pero mula sa energy spikes ng mga drone ay nalaman ni Robotnik ang lokasyon ng kumokontrol ng mga ito at nagplano siyang maghiganti sa impostor niya. Dahil naman plano rin ni Sonic na tugisin ang kumontrol ng mga badniks na umatake sa kanila ay mabigat ang kalooban na napagdesisyonan ng tatlo na makipagtulungan kay Eggman. Sumang-ayon si Robotnik sa kanila at humingi siya kay Sonic ng isang hibla na may asul na chaos energy nito. Pagkatapos ay inatasan ni Dr. Robotnik si Agent Stone na i-shave ang ulo niya upang kalbuhin siya at sinuot ang goggles at suit niya. Sa sunod na araw ay pumunta si Shadow sa abandonadong gun facility at napansin niya sa daan ang isang lumang roller skate kaya't biglang naalala niya ang batang kaibigan niya na si Maria Robotnik. 50 years ago noong unang araw na lumipat si Maria sa gun facility upang makasama ang kanyang lolo na si Professor Gerald Robotnik ay kalaunan ay napunta siya sa silid kung nasaan ang chamber ni Shadow. Kahit pananlilisik na tumingin ang hedgehog sa dalagita ay gumuhit siya sa salamin ng nakakatawang muka na kinatuwa niya. Pagkatapos ay nilapat ni Maria ang palad niya sa chamber at kalmadong tinapat ni Shadow ang kamay niya sa kanya. Simula noon ay naging matalik na magkaibigan silang dalawa at madalas na tumatakas si Shadow sa pag-experiment sa kanya ng mga scientist ng gun upang makipaglaro sa dalagita sa iba't ibang parte ng pasilidad. Nagawa pang hilahin ng itim na hedgehog si Maria sa mga hallway ng facility habang nakasuot ito ng mga roller skates. Isang gabi habang pinagmamasdan nilang dalawa ang ganda ng kinang ng mga bituin sa kalangitan ay natanong ni Shadow kay Maria kung sa tingin niya ay isa siyang mapanganib na nilalang. Pero sumagot ang dalagita na maaari siyang maging kung sino man ang nais niya hindi dahil sa kapangyarihan niya kundi dahil kung sino siya sa loob ng puso niya. Napunta na sa kasalukuyang panahon ng istorya at sina Sonic kasama sina Ivo ay nakarating na sa abandonadong gun facility. Samantala si Shadow ay laking gulat na makita sa loob si Professor Gerald Robotnik ngunit nang sinuntok ni Knuckles ang bakal na tarangkahan ng pasilidad ay agad na napansin ng itim na hedgehog ang pagdating roon ng grupo. Napagdesisyon na naman ni Dr. Robotnik na maghiwalay sila ng mga landas upang maimbestigahan nilang lahat ang buong pasilidad. Subalit habang naglilibot ang buong grupo sa magkakaibang direksyon ng abandonadong gun facility ay napakabilis na inatake at dinukot sila isa-isa ng itim na hedgehog. Si Ivo naman ay nahanap ang mga nanakaw na drones niya pero biglang hinarap siya ni Professor Gerald Robotnik. Binunyag ng matanda na hiniram niya lang ang mga badnik drones upang mapapunta si Ivo roon at nang sa gayon ay magkasama sila dahil siya ang lolo niya. Hindi naniwala si Ivo sa propesor pero nang nagtanong siya sa kanya ng mga napakahirap na mga siyentipikong katanungan ay magaling na nasagot ni Gerald ang mga ito at naniwala na siya na ang matanda nga ang lolo niya.
Pagkatapos ay inaya ni Professor Gerald si Ivo na pumunta sa silid kung saan ginapos ni Shadow ang grupo ni Sonic at nagulat ang bida na makita ang mas matandang Eggman. Sinabihan naman ni Gerald si Shadow na kunin ang susi kay Sonic upang gamit ang Eclipse Cannon ay masimulan na nila ang paghihiganti sa gun dahil sa pagkuha ng mga ito ng lahat sa kanila. Kapalit raw ng kalayaan ng propesor noon ay dinisenyo niya para sa gun ang napakalakas na sandata na yon at gamit ito ay napagplanuhan ni Gerald na ang unang tatargetin nila ay ang gun headquarters sa London. Ngunit nangangailangan ng dalawang susi ang Eclipse Cannon at ang isa ay nakalock sa headquarters ng gun. Sumang-ayon si Ivo sa propesor at kasama si Agent Stone ay nagmadali silang tatlo na sumakay sa Mecha Crab habang si Shadow ay nag-iwan ng mini black hole device kina Sonic at nang sumabog ang device ay biglang hinigop nito ang lahat ng bagay sa paligid. Sumakay na rin sa Mecha Crab si Shadow at agad na umalis na sila sa lugar. Si Knuckles naman ay kinagat ang kalapit na cable sa silid at si Tails ay sinabihan si Sonic na kunin ang ring niya sa bulsa. Gamit ito ay nagawang makatakas ng grupo sa gun facility bago mahigop ng mini black hole ni Shadow ang buong gusali. Samantala nang nalaman ni Ivo kay Stone na may 4 na oras pa sila bago makarating sa gun headquarters sa London ay ginamit ng maglolo ang mga virtual reality headset nila upang magbonding at mas makilala ang isa't isa ngunit kinaselos ito ni Agent Stone. Ilang saglit pagbalik ni Sonic kina Tom at Maddie ay humingi sila ng tulong sa dalawa sa pagsugod nila sa gun headquarters sa London. Ngunit bago sila makalapit sa gusali ay posibleng masawi sila sa protective energy shield nito kaya't inatasan ni Tails sina Tom at Maddie na pumasok ng palihim sa headquarters at magkabit ng USB drive sa server room upang makontrol niya ang buong building. Pagkatapos ay dadaan si Sonic sa isang hallway na may napakaraming laser upang makapasok sa vault. Ngunit binura ng gun ang lahat ng imahe at datos ng vault sa database nila upang walang makaalam ng aktwal na itsura nito kaya't hindi nila magagamit ang mga ring upang mapasok ito. Sinuggest naman ni Maddie na gamitin ni Sonic ang Master Emerald upang maging Super Sonic muli at makuha ang susi. Pero tumanggi ang tatlo dahil ang Emerald ay napakamakapangyarihan upang gamitin uli at nangako sila na pananatiliin itong nakatago sa lokasyon na si Knuckles lang ang nakakaalam. Ang Hedgehog ay hinikayat sina Tom na yun lang ang tamang paraan at sumang-ayon sila sa kanila na pumunta ng London. Maya-maya ang mga kalaban ay nakarating na sa London at ang maglolong Robotnik ay nagsimula ng pumunta sa gun headquarters ng lugar habang sina Shadow at Agent Stone ay iniwan nila sa Mecha Crab. Ilang saglit ang grupo ni Sonic ay agad na nakarating na rin sa London at naghanda na sila sa kani-kanilang mga posisyon. Samantala ang mag-asawa na nagsuot ng mga gun soldier uniform ay ginamit ang mga hologram device ni Tails upang magaya ni Maddie ang itsura ng kapatid niyang si Rachel at si Tom ay ginaya ang itsura ni Randall. Nagtagumpay silang dalawa na makapasok sa gun headquarter at ginaya naman ni Maddie ang itsura ni Director Rockwell upang ma-access nila ang server room. Pagkatapos ay nilagay na ni Tom ang USB drive ni Tails sa isa sa mga server at sinimulan na niyang kontrolin ang pasilidad ngunit napansin ng dalawa na may isa pang USB drive na naka-insert roon. Nadiskubre ni Tails na nandoon na rin pala sa loob sina Ivo at Gerald at gamit ang mga high-tech na suit nila ay palihim na nakapasok sila sa gusali. Kalaunan ng natunto ng dalawang Robotniks ang laser hall ay hindi sila nasawi sa mga laser roon dahil pa rin sa high-tech na suit na dinisenyo ni Ivo. Sa kasalukuyan na yon ay nalaman ni Tails ang lokasyon ng Mecha Crab sa sewers ng London at agad na pinadaloy niya rito ang napakalakas na tubig mula sa dagat. Sinabihan naman ni Tails ang grupo na malapit nang makapasok sa vault ang mga Robotniks kaya't napilitan si Sonic na sumugod sa headquarter kahit hindi pa tuluyang nadi-disable ni Tails ang energy shield. Nang napansin ni Knuckles na hindi magagawang makapasok ni Sonic ay mabilis na hinagis siya ni Tails bago magsarado ng tuluyan ang energy shield ng headquarter. Kalaunan ay naabutan ng Hedgehog ang dalawang Robotniks at nagmadali silang pumasok sa vault ngunit biglang hindi sila makalapit sa susi dahil sa artificial na gravity ng pasilidad na kinokontrol ni Director Rockwell. Pati pala sina Tom, Maddie at Tails ay nadakip rin ng mga sundalo ng gun at pinalibutan sila ng mga ito habang ang direktor ay kinuha ang pangalawang susi ng Eclipse Cannon. Pero si Knuckles sa labas ay sinabihan ni Sonic na gamit ang Flames of Disaster attack nito ay wasakin ang pader ng vault at pagpasok niya sa loob ay nakuha niya ang gravity controller kay Rockwell. Subalit nang sinuntok ni Knuckles ang device ay biglang dumikit na rin sa sahig ang iba sa kanila habang ang karamihan naman ng gun soldiers kasama si Rockwell ay mabilis na umangat sa ere. Nagmadaling kinuha ni Rockwell ang susi sa ere at nang biglang bumagsak ito sa sahig kasabay niya ay gumapang siya papalapit sa susi pero si Ivo ay gumapang rin upang kunin ito.
Samantala ang mga bakal na debris sa kisame ay dahan-dahang bumabagsak kina Maddie pero ang asul na hedgehog ay ginamit ang chaos energy niya upang mabilis na makapag-spin dash at winasak ang mas malaking debris bago ito bumagsak sa tatlo. Pagkatapos ay nawala na ang epekto ng artificial na gravity sa buong vault at si Rockwell ay naunahan si Ivo na makuha ang susi. Pag-alis ng direktor sa silid ay mabilis na pinigilan siya ni Tom na nagpanggap na si Commander Walters upang makuha rito ang susi at kahit pa nagulat ang babae na nakasurvive ang commander ay binigay nga niya sa kanya ang susi. Subalit biglang nagpakita roon si Shadow at dahil sa labis na galit nito kay Walters ay malakas na inatake niya siya upang makuha sa kanya ang susi. Pero nagulat si Shadow na makitang ito pala ay si Tom at pagdating ni Sonic sa lugar ay mabilis na nilapitan niya ang lalaki at nagpuntahan din roon sina Maddie ngunit nawalan nito ng malay. Agad na umalis sa lugar ang itim na hedgehog at nang napalibutan ng mga gun soldiers sina Professor Gerald ay mabilis na pinatumba niya ang lahat ng mga ito at binigay sa propesor ang pangalawang susi. Pagkatapos ay tineleport ni Shadow ang dalawa papunta sa loob ng Eclipse Cannon at nilabas roon ni Gerald ang panibagong high-tech na suit nila. Samantala si Agent Stone na umahon mula sa ilog ng London ay nagmadaling tinawagan si Dr. Robotnik at sinabi rito na nabanggit ni Shadow sa kanya kanina na may mas masamang plano sila ni Professor Gerald. Ngunit hindi pinaniwalaan ni Ivo si Stone at naisip na nagseselos lang ito sa pagiging sobrang malapit niya sa lolo niya kaya tinatanggal na ni Ivo ang lalaki bilang assistant niya. Pagkatapos ay sabay na nilagay nila ang mga susi sa control panel ng Eclipse Cannon at nagsimula ang pag-launch ng ship mula sa gitna ng River Thames habang pinagmamasdan nito nina Sonic at ng mga tao sa buong syudad ng may labis na takot. Ilang saglit si Tom na wala pa ring malay ay kinuha na ng mga paramedics na kasama si Maddie at si Sonic ay napagdesisyonang pigilan sina Dr. Robotnik gamit ang Master Emerald dahil ngayon ay iyon na lang ang tanging paraan nila. Galit na tumanggi si Knuckles sa kanya at si Sonic ay naghanda ng kalabanin ang kaibigan upang mapilit ito na masabi kung nasaan ang Emerald. Pero kalaunan ay na-realize ni Knuckles na parte ng pangako nila na kahit anong mangyari ay pagkakatiwalaan nila ang isa't isa kaya't sinabi ni Knuckles sa Hedgehog kung kanino niya pinatabi ang Master Emerald. Makikitang ang police officer na si Wade Whipple pala ang napagkatiwalaan ni Knuckles na magbantay sa Emerald at mabilis na pinuntahan siya ni Sonic upang kunin ito sa kanya. Agad na ginamit ng bida ang mga Chaos Emerald sa loob ng bato upang mag-transform sa Super Sonic bago lumipad sa kalawakan. Samantala ang Eclipse Cannon na nasa labas na ng Earth ay lumitaw ang mga solar panels at maraming galamay nito. Ilang saglit ay natanong ni Shadow sa propesor kung nanaisin ba talaga ni Maria ang plano nilang paghihiganti. Pero nasagot ni Gerald na yun ang nararapat sa mundo at pinaalala niya sa kanya ang masamang nagawa ng mga ito kay Maria. Napunta ang istorya noong tinulungan ni na Professor Robotnik at ni Maria si Shadow na makatakas sa lumang gun facility ngunit nang pinigilan ni Captain Walters ang isang bantay ay aksidenteng nabaril nito ang tangke na naglalaman ng chaos energy ni Shadow na sumabog ng napakalakas sa loob ng pasilidad. Pagbangon ni na Shadow sa pagsabog ay nagulat sila na makitang binawian ng buhay ang dalagita at labis na kinagalit niya ito. Bumalik na ang istorya sa kasalukuyang panahon at makikita si Shadow na nilamon na ng matinding galit habang tumatakbo ng napakabilis sa loob ng Eclipse Cannon upang mapagana ang core ng ship gamit ang kanyang chaos energy. Binunyag naman ni Gerald kay Ivo na plano niyang gamitin ang Eclipse Cannon upang wasakin ang buong Earth at sa sobrang lakas ng pagsabog nito ay pati sila ay masasawi. Labis na nagulat si Ivo sa nalaman at kinumbinsi niya si Gerald na gamit ang mga talino nila ay maaari nilang pagharian ang Earth. Ngunit nasagot ng propesor na palpak na eksperimento ang sangkatauhan, dapat ay alam ito ni Ivo dahil ni isa ay walang nagmamalasakit sa kanya at buong buhay niya ay tinatakwil siya ng mundo. Nang nasabi ni Ivo na isang pamilya sila ay tinanggi siya ng matanda dahil si Maria lang ang tinuturing niyang pamilya kaya't upang mabigyan ng kabuluhan ang buhay ng dalagita ay wawasakin niya ang mundong tumapo sa apo niya. Kalaunan ay sinabihan ni Shadow ang propesor na natapos na niyang i-infuse ang core at sinimulan itong i-charge ni Gerald ng 10 minutes upang pasabugan ang Earth. Pero si Sonic ay napakabilis na kinuha si Shadow mula sa Eclipse Cannon at malakas na binagsak sa mabulkang parte ng Earth. Ngunit agad na nag-teleport ang kalaban upang patalsikin ang bida at nang natanggal sa kanya ang mga Chaos Emerald ay sabay na nahawakan nilang dalawa ang mga ito. Kaya't nakapag-transform sila bilang Super Shadow at Super Sonic subalit nang mabilis na inatake uli ng bida ang kalaban ay madali na itong nakakalamang sa pakikipaglaban sa kanya. Gayunpaman ay binuhos pa rin ni Sonic ang buong lakas niya sa pakikipagsagupaan kay Shadow upang tapusin siya at dahil sa sobrang tindi ng laban nilang dalawa ay napupunta sila sa iba't ibang parte ng mundo.
Samantala si Ivo ay napagdesisyonang pigilan ang masamang plano ng lolo niya, ngunit mabilis na inatake siya ni Gerald mula sa likod at sinampal pa siya ng matanda ng nanogauntlet. Sa kasalukuyan na iyon, sina Super Shadow at Super Sonic ay patuloy na nagpapalitan ng mga matitinding atake. Kalaunan ay sa gitna ng sagupaan nila ay natanong ni Shadow kay Sonic kung bakit nag-iisa lang siya ngayon at nagdududa kung anong klaseng bayani siya dahil sa pag-iwan niya sa pamilya niya, lalo na kay Tom. Mas lalong kinagalit ng bida ang nasabi sa kanya ni Shadow kaya't biglang nasuntok niya ang kalaban ng napakalakas na kinatalsik nito papunta sa buwan at kinawala pa ng Super Shadow transformation niya. Pero nang tatapusin na ni Sonic ang itim na hedgehog ay biglang naalala niya ang sinabi ni Tom na huwag niyang hayaan na mabago siya ng galit. Kaya't napagdesisyonan ng bida na hindi tapusin si Shadow at nasabing walang nananalo sa paghihiganti. Nang napatingin naman sa mga bituin si Shadow ay narealize niyang tanging sakit lang ang naramdaman niya nang nawala si Maria. Sinabi ni Sonic na ganun rin ang naramdaman niya nang nawala si Longclaw, pero kalaunan ay mas nanaig ang pagmamahal niya sa kanya kahit pa wala na siya. Pagkatapos ay nasabi ni Shadow na lahat ng nagawa niya ay kasalanan niya dahil nabulag siya ng matinding galit, pero nasagot ni Sonic na magkasama nilang aayusin ito at gamit ang mga Chaos Emerald ay sabay na nagpalit uli sila ng anyo bilang Super Shadow at Super Sonic. Samantala sina Professor Gerald at Dr. Ivo ay naglalaban gamit ang mga nanotechnology weapon mula sa mga suit nila. Ilang saglit ay nagawang mahiwa ni Ivo ang bigote ng lolo niya, ngunit nahampas siya ng Scorpion na buntot nito at kamuntikan pang mahulog sa mas mababang palapag ng ship. Nang napansin naman ni Gerald na nakipag-isa na si Shadow kay Sonic ay nag-release siya ng isang hukbo ng mga robot na ang mga gun hunters upang tapusin ang dalawa. Pagkatapos ay nagbukas si Gerald ng maliit na salamin na pader ng ship at hinulog niya roon si Ivo, pero habang nakatalikod siya ay nagawang maligtas ni Tails ang apo niya. Gamit naman ang quill ni Sonic ay tinusok ni Ivo ang propesor at biglang tumalsik ito sa Chaos Energy Reactor. Sa kasalukuyan na yon ay dahil sa pambihirang lakas at gilas ng dalawang hedgehog habang nasa mga super transformation nila ay walang kahirap-hirap na nawasak nila ng sabay ang mga gun hunters ni Professor Robotnik hanggang sa naubos nila ang lahat ng mga ito. Ilang saglit nang magpapatama na ng dambuhalang laser ang Eclipse Cannon ay nagmadaling pinigilan nito nina Shadow at Sonic. Si Dr. Robotnik naman kasama sina Tails at Knuckles ay buong lakas na nilihis ang cannon palayo sa Earth dahil hindi nila kayang i-shutdown ito. Buong lakas na pinigilan ng dalawang hedgehog ang dambuhalang laser hanggang sa tuluyan na itong malihis nina Ivo palayo ng planeta, ngunit labis na nanghina si Sonic at nawala ng malay habang ang laser ay bahagyang nahati ang buwan. Nagmadaling hinagis ni Knuckles si Tails papunta kay Sonic, ngunit paglapit niya at bago magamit ang ring ay nagsisimula na rin siyang mawala ng malay dahil sa atmosphere ng planeta. Sa kasalukuyan na yun si Dr. Robotnik ay pinaliwanag kay Shadow na malapit nang mag-overload ang reactor core at pag sumabog ito ay ikamamatay ng mga tao sa Earth ang radiation nito. Sinabihan naman ni Shadow si Ivo na i-stable ang reactor habang tinutulak niya palayo sa Earth ang Eclipse Cannon. Ilang saglit ay pinuntahan ni Knuckles sina Sonic sa ere at ginamit ang huling ring nila upang maligtas ang dalawa at agad na bumagsak silang lahat sa isang sakahan. Sa kasalukuyan na iyon ay tinanggal ni Shadow ang mga limiter ring niya upang buong lakas na matulak ang Eclipse Cannon palayo ng planeta, habang si Dr. Robotnik ay ginamit ang nanotechnology ng suit niya upang i-stable ang core reactor ng ship. Gamit naman ng maliit na drone roon ay naisipan niyang magbukas ng huling live stream para kay Agent Stone. Sinabi ni Ivo rito na kung hindi niya mapaghaharian ang Earth ay ililigtas na lang niya ito para sa taong pinaka nagmamalasakit sa kanya. Maya-maya ay sumabog na ng napakalakas ang buong Eclipse Cannon habang nandito sina Shadow at Dr. Robotnik. Samantala sina Sonic ay nakita sa kalangitan ang malakas na pagsabog ng Eclipse Cannon. Labis na humanga naman sila sa ginawang pagsakripisyo ng sariling buhay nina Ivo at Shadow upang maligtas ang planeta. Sa sunod na eksena si Tom na kakalabas lang ng ospital ay kasama si Maddie at sina Sonic ay masayang nagcamping uli sa kagubatan ng Green Hills. Pagkatapos ay pinagpatuloy ng tatlo ang karera nila sa kakahuyan at sa pagkakataong ito ay aktwal na nakipagunahan na sina Knuckles at Tails sa asul na hedgehog. Sa mid-credit scene, ginabi na si Sonic na makarating sa finish line pero napansin niyang nakarating pala siya sa New York State Park. Bigla namang nagpakita sa lugar ang isang robot na Sonic at malakas na pinasabugan nito ang hedgehog pero mabilis na nakaiwas siya sa atake at sinuntok ang kalaban. Agad na napaligiran si Sonic ng mas marami pang mga Metal Sonic pero mabilis na winasak ang lahat ng mga ito ng high-tech na hammer ng pink na hedgehog na si Amy Rose. Sa post-credit scene, ang limiter ring na bumagsak sa Earth ay dinampot ni Shadow na nakasurvive pala sa pagsabog.
Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuurin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Huwan.